Pira ba ang tunay na kasiyahan? Para sa akin guys, hindi. Kasi ang pira guys, walang halaga guys po yan guys. Para sa akin guys, walang halaga po ang pira. Ang tunay na kasiyahan guys, para sa akin ay ang value. Okay guys, meron akong kunting ibabahagi sa inyo guys about sa kasiyahan guys. Kung pira nga ba ang kasiyahan, tunay na kasiyahan. Meron akong ibabahagi sa inyo guys na kunting insight ko guys kung pira nga ba ang tunay na kasiyahan. Okay guys, sa pinaninulaan ko guys, hindi po pira ang uyaman ang basihan sa tunay na kasiyahan guys. Kasi marami ring mayaman gayon guys sa pagkakaalam ko guys na hindi po sila masaya guys. Alam mo kung bakit? Siyempre nag-away-away yung iba, hindi naman lahat. Lalo na yung mga pamilya. Ganyan guys, hindi po siya masaya din guys. Kung mayroon ding mayaman guys na hindi natin alam guys na yung pira nila guys, pinapaikot yan guys. Walang pira yun guys. Kaya hindi po sila masaya kahit marami silang pira kasi yung pira nila hindi mo makikita kasi pinapaikot nila ng pinapaikot yun guys. Yun po yun guys. Kaya yung ibang mayayaman guys, hindi naman lahat, hindi po sila masaya guys kasi yung pira nila, pinapaikot sila guys. Pinapaikot ng pinapaikot. May utang rin sila guys. Yun po yun guys. At saka para sa akin guys, ang pira po guys ay walang halaga, kundi ang value po guys. Alam niyo po yun guys, yung value guys. Ang value guys, ang paglilingkod mo sa mga tao o mayroon kang may ambag na produkto sa mga tao o serbisyo guys na makatulong sa mga tao. Yun po yun guys. Okay guys, bago ko ibabahagi yung insight ko dyan guys about sa pira at the value guys. Okay guys, ako nga pala si Diosdado Alaman guys, dating OFW na umuwi dito sa Pilipinas noong December. Gusto ko mang bumalik guys pero siyempre mayroon tayong mahalagang inasikaso guys kaya hindi pa ako makakabalik guys. Kaya wala akong libangan guys kaya nagbablog ako guys ng aking mga insight. Yun po yun ngayon guys yung about sa pira at saka value. Okay guys, tapusin mo pa rin itong video na to guys. Mayroon kang para ma-refresh ka guys o mayroon kang kunting malalaman about sa pira at saka value. Mahalaga din po yun guys na malaman natin. Yun po yun guys yung kunting kaalaman ko guys about sa pira at saka value guys. Yung pera talaga guys, wala yung value guys kasi kung hindi mo yan itutulong guys, hindi yan magkaka-value yung pera. Money is paper, kumbaga tinatawag guys, money is paper, papel lang yan guys. Yun mo yun guys, ang pera ay papel lang guys, sumusunod yan sa value guys. Yung value ang ano guys, ang pera guys, sumusunod yan sa value. Ano ba yung value guys? Yung may provide natin sa mga tao na tulong guys. Alam niyo yung bakit? Alam niyo yung example ng tulong guys, yung tulong na value guys. Yun po yun guys, yung makaprovide ka ng gamot guys, o nakapag ano ka sa mga tao ng mga upuan, nakagawa ka ng mga upuan, o nakagawa ka man ng gaya ni Elon Musk guys, yun na lang guys. Sa simpleng ano guys, sa diretso guys ni Elon Musk. Alam niyo ba si Elon Musk guys, pinakamayaman sa buong mundo guys. Si Elon Musk, yung nag-provide ng cellphone sa, hindi pala guys yung si Elon Musk guys, yung sa pagkakaalam ko guys, yung PayPal. Pero mayroon pa siyang negosyo guys, hindi ko na nanon guys, pero yung PayPal lang alam ko na una rin yung negosyo yun guys, yung PayPal. Alam nyo naman yung PayPal guys, yung apps din siya guys, na para din siyang ano guys, apps din siya guys na pag nagpapadala ka ng pera guys, naka-record yun guys sa blockchains. Naka-record yun sa blockchains yung mga resibo. Kaya para rin, government din siya, naka-register siya guys. Kaya legal siya guys. Kaya kung mas magpapadala ka ng pera sa PayPal, safe ka doon kasi guys, kung ipapadala mo sa kamag-anak mo, safe ka doon guys kasi naka-registered po yung blockchain, naka-blockchains po yun guys. Ma-register yung mga resibo mo doon o mga identity mo, yung mga ID mo, kukunin po yan ng PayPal guys. Isisin mo po yan at marirecord nila guys kaya hindi ka magkapagloko guys. Kaya guys, sinulusyonan yung PayPal guys noon, yung unang negosyo niya, yun po yung value guys. Para sa akin, meron siyang value. O net worth na rin yung tawag niyan guys. Pero iba po yung net worth at saka value. Yung net worth guys, ano na yun guys? Kung baga resulta na yung net worth, yan po yung net worth. Yun po yung value guys. Kasi kung pera lang guys, anong halaga ng pera guys? Di ba guys? Anong halaga ng pera? Nauubos ang pera guys. Hindi po yan magkaka-value guys kung hindi mo siya itulong. Kung may pera ka ngayon, di pamigay mo na joke lang guys. Yun po yun guys. Kung may pera ka ngayon guys, sa totoo lang guys, yung mga mayaman guys, mayroon niya silang value na gawa guys. Kaya yung mayaman sila guys. Alam mo kung bakit? Nagtatrabaho ka sa SM, kay Henry C. Sa SM. Or sa kumakain ka sa McDo, kumakain ka sa Jollibee, di ba guys? Value. Para yung mga bata, pumasok sa Jollibee, masaya. Aircon, naka-aircon. Pwede ka doon magtambay doon ng saglit, makain ka, satisfied ka. Yun po yung sinolusyonan din ni sa Jollibee. Tunitan Kakyong. Yun po yun guys, yung may-ari ng Jollibee guys, si Tunitan Kakyong na value na i-provide po niya guys sa mga tao na masaya yung mga bata. Kasi yung Jollibee kasi pang ano din yan, medyo matamis medyo pambata yan siya na Kasama na rin po yung matanda dyan. Yung niya, yung test, yung panlasa niya. Yun po yung sa Jollibee. Yun po yung mga value guys. Okay, naka-invento ng radyo. Okay, yung naka-invento ng mga cellphone. Yan guys.
Facebook. Yun po yun guys. Sa Facebook, si Mark Zuckerberg ba yun? Sa Facebook, yun po yun guys. Yun po yung value guys. Lalo na po yung mga kamag-anak noon, ang hirap natin na long distance, na padala natin yung mga sulat natin noon. Hindi tayo makatawag, gaya nito, na nag-video ako, hindi tayo makapag-communicate. Yun po yung mga value guys, na ang pera sumusunod na lang dyan. Yun po yung value. Para sa akin lang guys ha, ang tunay na kasiyahan ay value. Yung mga mayaman yung iba, hindi po yan masasama. Ano? Kasi mayroon yan silang, yung mga tao, binibigyan ng trabaho at saka sweldo para magkakaroon din ng, kasi kung bigyan na lang ng ano yung mga tao, lalo na yung mga tambay, bibigyan na lang ng pera, ano na yung magawa na ano guys, na produkto, or puro tamad na yung mga ibang tao. Hindi naman ha, disclaimer sa hindi naman, talagang totoo yan nga, kung bibigyan lang tayo ng pera, hindi na tayo gagalaw, marami na sa ating ma-paralyze, marami na ma-high blood, hindi guys, marami na sa ating ano guys, talaga totoo po yun, lumalaki na yung tiyan, tambay, walang ginagawa. Kaya ang ginagawa ng mga mayayaman, nagpatayo sila ng mga Robinson, SM, para yung ibang mga ano, makatrabaho yung ibang tao, masuportahan nila yung kanyang pamilya, sarili na at saka pamilya, ma-provide nila ka. Kailangan kasi natin pagtatrabahuan yan. Di naman lahat ng mayaman ay masasama din. Yun po yung sinasabi ko guys na value o net worth. Yung net worth guys, na-build na yan guys, nabibuild na siya, nagagawa na siya guys ba. Yun po yung value ko guys, binabahagi guys. Kaya ang pera guys, para sa akin guys, hindi po yan mahalaga guys, hindi pa ako pabor sa pera na ano, hindi po yan mahalaga, o hindi po yan ano sa akin, hindi ko mahalaga rin yung pera guys, pero hindi ako nakafocus sa pera guys. Kasi yung pera guys, nakikita mo rin yan guys. Kaya maganda rin guys, may value ka kasi makakatulong tayo. Much better din guys kung may pera ka guys, kung may pera tayo na marami, tulungan natin yung ating kapwa guys, para magkaka-value din yun guys, para matuwa naman yung Panginoon natin guys, na itulong natin guys. Siyempre kung wala kang pera, nakagaya ko na walang trabaho, tambay, walang may tulong guys, walang may provide. Okay lang naman guys, hindi naman sa pera yan guys. Kung gusto mong tumulong guys, siyempre kung wala kang may bigay, anong ibigay mo? Tulungan mo na lang kung mayroon kang maitulong dyan, yun po yun guys. Kaya ako binabahagi ito guys, yung pera at saka sa value guys, kasi yung alam na ng karamihan to guys, pero mayroon pang hindi alam guys, yung nakatutok lang sila sa pera. Pera yung mahalaga sa kanila, kaya kung walang pera, nag-away-away na lang. Nag-away-away o ano, kumbaga mababaw lang siya na issue about sa pera, tapos pag-awayan pa yung ganun. Ang tunay na kasiyahan para sa akin guys, yung value guys, na mayroon akong magawang mga produkto, serbisyo para para maglingkod sa kapwa guys. Kasi yung pera susunod yan guys pag may nagawa tayo. Yun po yun guys, yung pera guys, mababaw lang yan guys para sa akin. Money is paper nga, ika nga guys. Kahit sunugin mo yung pera guys, wala guys. Pero yung value na itulong mo sa tao guys, hindi mawawala, halos hindi mawawala yun guys, kasi nakatulong ka sa tao. Yun po yun guys, yung value guys na tinatawag kong value guys. Ako guys, hindi naman ako talagang malaking ambition ko na sobrang yaman guys. Sa akin lang, kung ibigay lang ng Panginoon guys, na bigyan ako ng value niya na makatulong din guys, o makapaglingkod ng servisyo guys, siyempre, kailangan din natin tumulong sa kapwa natin guys. Yun po yung kasiyahan din guys. Kasi kung may pera lang tayo guys, yung iba kasi guys, may pera na, hindi naman lahat. Tingin nila sa pera, ganun na, parang sinasamba. Tapos iba na yung tingin nila sa kapwa nila, nakalimutan na nila kasi na ano na sila sa pera, na nakatutok sila sa pera, na mahalaga ang pera sa kanila. Di po yan guys, pero ang pinakamahalaga sa akin guys, alam mo guys kung pinakamahalaga sa akin guys, ang Panginoon guys, yun yung nag-ano sa atin guys, nagbigay sa atin lahat guys, kahit sa buhay natin, yun po yung Panginoon guys. Kaya di po natin pagmamalaki guys kung may pera tayo guys, di po natin pagmamalaki yan sa kapwa natin guys. Para sa akin guys, kasi mababaw lang na kung ipagmalaki natin yan, mababaw lang ating pagkatao natin halos sa tingin ko, sa pinaniwalaan ko. Kasi nga yung ibang mayaman, simple lang yan guys. Yun po yun guys. Yun po yung insight ko dyan guys. Okay guys, sana sa mga hindi pa nakakaalam guys ng pera at saka value guys, sana sa mga simpleng bagay lang na katulad ko, may pangarap na sa mga simpleng tao lang na katulad ko, na kumakain lang din ng 3 beses ang araw hanggang ngayon, at may pangarap din kung ibigay ng Panginoon. Okay guys, kung nagustuhan mo tong video na to guys, sa binabahagi ko guys, pwede mo akong i-like, comment, and share to my video guys. At mayroon din akong YouTube channel guys. Kung nagustuhan mo tong video na to guys, marami pa akong i-upload. Okay guys, huwag kang mag-alala guys. Kung wala kang pera ngayon, nanggagaya ko, huwag kang mag-alala guys. Kung wala kang pera, masaya ka pa rin. Kahit wala kang pera, mayroon kang value na provide para sa akin. Tulong guys, tulong. Masaya ako dyan guys, tulong. Yun nga guys, paano ka makakatulong kung walang pera? Yung po yun guys. Kailangan natin guys, ay may value tayong magawa. Diba guys? Sa pananaw nyo guys, isip-isip nyo ba ngayon sa isip-isip nyo sa binabahagi ko, totoo ba o hindi? Nasa inyo na yan guys, nasa inyo na yan kung
yung pera sa inyo, yung inanuhan nyo, talagang mahalaga, pinakamahalaga sa inyo. Para sa akin, Panginoon guys, pinakamahalaga sa atin. Kailangan natin magpasalamat sa Kanya. Dahil kahit makasalanan tayo, nakagaya ko na makasalanan, lalapit lang tayo dyan guys. Dahil lahat naman tayo lang perfecto at nagkakasala. Yun po yun guys. Okay guys, ang kagandahan guys, pag may na-provide ka na value guys, kahit kunting value lang guys, magaan sa pakiramdam guys kasi tulong mo yun sa ating kapwa eh. Tulong sa ating kapwa or ambag sa lipunan, ganyan. Yun po yung tunay na kasiyahan guys. Okay guys. Yun po yung tunay na kasiyahan sa akin guys, yung value, may provide tayo na value, hindi pera kasi money is paper guys. Yung value halos hindi mawawala yun guys. Yun po yun guys. Okay guys, maraming salamat sa panood ng video na to guys. Sabi ng Panginoon sa Lucas 10:16, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Salamat sa panonood ng video na to guys. See you my next video guys. Bye, ciao. I love you guys.